Ang routine natin kapag Sabado mga langga ay alam niyo na. Hello mga langga, for today's video ay ang routine natin ngayon ay doon naman sa palengke, mamimili ng mga baratong gulay. Sinadya ko talaga kapag Sabado magbili talaga ako ng gulay mga langga dahil dito lang tayo makamura. Kapag ordinaryong adlaw na kasi mga langga ay mahal na ang presyo. Siguro mga langga kapag malapad ang area namin ay makatanim-tanim ako ng gulay kasi mahilig talaga ako sa gulay. Kaso yung area namin mga langga ay tama lang talaga sa tayuan ng bahay namin. Makataniman ako ng mga gulay-gulay mga langga pero dito lang sa may Kudal banda. Hindi na rin pwede maglampas kasi hindi na yun sa atin. Balang araw mga langga kapag pala rin tayo ay lupa ang uunahin natin in Jesus name. Hindi naman masamang mangarap mga langga kaya taasan na natin. Char. Ang sabi sa iba mga langga, kung ano daw kataas yung pangarap mo ay ganun rin daw kataas yung pagbagsak mo. Pero depende lang yan mga langga, kapag nangarap ka dapat sabayan mo ng sikap. Lahat namang tao siguro mga langga ay nangangarap, pero nasa sayo na yan kung kumilos ka o magtamad-tamad. Ang dami kasing tao mga langga na puro reklamo. Reklamo lang sila ng reklamo tapos hindi naman nagsisikap sa buhay. Dapat kung may pangarap ka sa buhay ay sabayan mo ng pagsisikap at pagsisipag para balang araw mayroon tayong hihintayin. Sa pagbabloging mga langga ay sa palaran lang talaga. Kung sa pag-umpisa mo ay natsambahan mo ay aba sobrang swerte mo. Pero sa mga kagaya kong hindi pa pinalad, kunting tiyaga pa at balang araw ay aani rin tayo sa ating sikap at tiyaga. Hindi lahat sumubok ng pagbabloging ay maswerte. Yung iba humihinto dahil hindi sila swerte. Pero ako hindi talaga ako huminto kahit hindi pa ako siniswerte sa ngayon. Naisip ko kasi na balang araw makakamit ko rin yung mga pangarap ko na maswerte dito sa pagbabloging. Hindi lang tayo sumuko agad-agad. Kung yung iba nga umabot sila ng ilang taon bago sila na-monetize, bago sila nakasahod. Tayo pa nga nag-uumpisa pa lamang. Kunting kimbot pa at mapapansin rin tayo balang araw ni Meta. Huwag lang tayo agad-agad mawala ng pag-asa. Habang may buhay, mayroong pag-asa. Kaya upload lang kayo ng upload. Huwag lang ninyo isipin yung hindi pa kayo kumita ngayon. I-enjoy lang muna natin yung ating pag-upload dahil baguhan pa tayo. Kung hindi man natin swerte ngayon na taon, alam ko sa susunod atin naman. So fast forward mga langga, ito pala yung bulinaw na nabili ko mga langga. Bumili lamang ako ng 1 kilo. Masarap kasi ito mga langga, itorta, ikilaw, or ipaksiw. Kayo mga langga, kumakain rin ba kayo ng bulinaw? At ito naman yung nabili ko na tulingan mga langga. Hindi ko alam mga langga kung tulingan ba ito or pirit. Malayo kasi tayo sa dagat mga langga, kaya hindi natin kilala yung mga isda, patsambahan na lang. Ang alam ko lang na isda mga langga na hindi talaga ako magkamali ay tilapia at saka bangus. Hindi talaga ako pwedeng magkamali sa bangus at saka sa tilapia. Yan lang talagang kilala ko. At bumili rin ako nitong gulay na mustasa mga langga kasi masarap yan sa sabaw at saka sa salad. Bumili lamang ako ng 2 taling mustasa mga langga. Pero kapag magsalad kayo nito mga langga, kailangan talaga ninyong pigaan ng asin kasi medyo mahalang-halang ito. Mahalang ba or mapait? Ano ba? Bumili rin ako nitong sibuyas dahon mga langga kasi masarap rin ito sa pangsabaw. Masarap rin ito ihalo sa mga gulay-gulay mga langga. Bumili rin ako ng 1 supot na radish mga langga. Masarap rin kasi ito ihalo sa mga kinilaw mga langga ang radish. Kung sa mga bulantiro ka magbili nito mga langga, 20 pesos lang ito 1 supot. Pero kung bumili ka ng ganito mga langga ng ordinaryong araw, mahal yan, 45 ang isa. Depende pa yan sa laki. Kaya gusto ko talaga magbili mga langga kung Sabado kasi makamura. At bumili rin ako nitong malaking bulad mga langga, pakas. 1 kilo ito mga langga. Masarap rin ito mga langga dahil ito ang madali-dali sa umaga. Aaminin po natin mga langga, kapag naubusan tayo ng pira or wala na talaga tayong pang-ulam ay bulad talaga ang madali-dali natin lalo na sa umaga. 1 kilo lamang ang binili ko mga langga dahil marami na ito at hindi rin ito agad-agad maubos namin. Masarap po yan na bulad mga langga kapag ipanghalo mo sa mga gulay-gulay. At kapag mamalingki tayo mga langga ay hindi mawala yung mga pasalubong ng mga anak. Bumili lamang ako ng 2 klaseng tinapay mga langga dahil wala tayong budget kung paramihin pa natin. Si Kuya Boy, ito po yung paborito niya mga langga, itong pineapple bread. 10 piraso naman ang binili ko nito at 5 piraso naman yung pula na tinapay. At ito na pala yung lahat mga langga yung nabili ko. Kadalasan talaga ang binili ko kung Sabado mga langga ay isda at saka gulay lang maliban sa tinapay. Kasi yung ibang mga pangangailangan natin mga langga ay pwede na lang natin mabili sa mga groserihan. Ang importante talaga sa akin mga langga kapag Sabado ay ang gulay at saka isda. Hindi muna ako bumili ng kalabasa mga langga dahil mayroon pa akong buong kalabasa sa ref. At ilang araw rin akong hindi kumakain ng gulay mga langga dahil ilang araw rin akong hindi kumain. Iwan ko ba mga langga kung anong dahilan kung bakit ako nagka-LBM mga Mabuti langga. Lamang mga langga kasi dito sa loob ng bahay namin ay ako lang ang nagka-LBM at hindi nadama yung mga anak ko. Kaya yung mga gulay-gulay ko sa ref mga langga ay hindi ko pa naluto. At ngayon mga langga ay nadagdagan na naman. Basta ganitong oras talaga mga langga ay bumuhos talaga yung malakas na ulan. Sa kasagsagan ng aking pag-voice over mga langga ay bumuhos na naman ang pinakamalakas na ulan. Iwan ko bakit ganito. Halos araw-araw gabi-gabi po dito sa lugar namin mga langga ay bumuhos talaga yung malakas na ulan. Summer na mga langga pero umuulan pa rin dito sa amin. Matagalan ako mag-voice over mga langga kapag bumuhos na ang ulan dahil maingay. Kailangan ko pang ipatila yung ulan bago ako magsalita ulit. Pangit rin kasi habang nagsasalita ka ay ang background mo ay ulan. Pagkarating ko mga langga ay agad-agad ko nang nilinisan itong mga isda para malagay ko na sa ref. Sariwa pa kasi itong isda mga langga kaya kailangan nating malinisan at mapasok sa ref para hindi masira. Pangit rin kasi mga langga kapag mamumula na yung mata ng isda, yung parang dashboard natin mga langga namumula. Ang sabi naman ng ibang mga bitiranong vlogger mga langga, hindi daw tayo mag-focus sa kaka-engage mga langga. Ang fokusan daw natin mga langga ay yung paggawa ng content. Kasi sabi nila mga langga, kusa na daw yun papalo sa'yo yung mga followers na nanonood sa'yo kapag marami ka na mga videos na na-upload. Kasi hindi naman daw yun basihan yung marami kang followers. Aanhin mo yung marami kang followers mga langga kung ang
views mo naman ay kakunti lang. Ang ibig sabihin ko po mga langga, naanhin mo yung marami kang followers pero iilan lang rin ang nanonood sa'yo. Maliit lang rin ang mga views mo tapos marami kang followers, wala rin yung silbi. Kasi sa mundo ng vlogging mga langga, viewers ang basihan. Viewers ang basihan sa ating sahod mga langga. Hindi po basihan yung marami kang followers. Aanhin mo yung marami kang followers, milyon-milyon yung followers mo pero yung nanonood sa'yo ay isa or 10 lamang. Kaya mas maigi mga langga, lalo na kapag baguhan tayo. Kaya sa kagaya kong baguhan mga langga, dapat focus muna tayo sa ating mga content. Content is the key mga langga, hindi followers is the key. Content talaga mga langga. Kaya upload lang kayo ng upload mga langga. At wag agad-agad susuko. At wag agad-agad maghinto mga langga. Sa ngayon, i-enjoy lang muna natin. At ito pala yung dalawang klaseng tinapay na nabili ko mga langga. At ito pala yung dalawang klaseng tinapay na nabili ko mga langga. Pineapple bread tapos bagumbayan bread o yung isa mga langga, yung may pula-pula. Sobrang paborito ni Kuya Boy yung may yellow mga langga, yung pineapple bread. So paano ba yan mga langga? Yun lamang for today's video mga langga. God bless and thank you for watching. Ingat po tayo. Bye!